ginagawa ko, pero ganito pa rin ang buhay ko. No, it's not our striving, it is how you trust the Lord. At pangalawa po, not by yourself, but by Christ. Ano ba ang pwedeng gawin sa akin ng Panginoon? No, makikita po natin ngayon. So, we have 3 points po for today morning. Number 1, a crucified life. Amen. In a more basic, dying to self. Ano po, ang sabi sa text natin, I have been crucified with Christ. Ito po, Galatians, Book of Galatians, ay sinulat ito ni Paul. And Paul, si Paul po ay matalino. Kung titingnan natin yung background ni Paul, si Paul ay matalino. He is skilled po siya into the Jewish law or Mosaic law or yung mga laws na makikita rin po natin ito sa Old Testaments. Isa po siyang Pariseo. So ano bang ginagawa ni Paul? Si Paul po, ang ginagawa niya before he knew Christ, siya ay nagpe-persecute ng mga Kristiyano. Nanghuhuli siya ng mga Kristiyano. Nanghuhuli siya sa mga naniniwala kay Jesus. Amen? So, imagine ninyo kung paano binago si Paul from a person who is persecuting Christians to a disciple. No? Grabe yung ginawa ng Panginoon. So, and nung sinulat po ito ni Paul, no, he didn't start, Paul started with a death. So, I have been crucified. So, alam natin, pag sinabi natin crucify, ang unang pumapasok sa atin is the crucifixion of Jesus Christ. And he died physically in the body, no? After 3 days, he rose again. So, hindi po siya, he started with a death, not a discipline. So, ganun katindi yung kanyang desire, no, yung pagbabago sa kanyang sarili, because he is ready to die. Amen? When he say crucified po, hindi lamang ito, it's not about the physical death, but Paul himself is ready to die physically. Alam niyo po, nakulong siya. Because of what? Because of his faith. No, ganun katindi yung pananampalataya niya sa Panginoon. And now, there are so many Christians who is being persecuted. Amen? Ang dami kung tayo po ay nakikibalita in other countries, amen, talagang marami ang pinipersecute, lalo na at this point in time. Ano po? So, nakulong siya dahil sa kanyang pananampalataya, no? Ganun katindi ang pagsunod niya, ang pagsunod ni Paul kay Jesus. So, anong nangyari sa kanya? To be crucified with Christ mo po means my old identity is gone. Diba si Paul, dati siyang nagpe-persecute, pero nung nakakilala siya sa Panginoon, nawala iyon. He is a Christ defender. Amen? Dinidefend niya na ang mga Kristiyano. My old way is no longer rules. My old way is no longer rules me. Hindi na yung dati kong kapamaraanan, kung paano ba ako nagdedesisyon para sa sarili ko, kung paano ako gumagawa ng mga bagay para malagpasan ko ang mga problema ko, no? Puro yun ako, gano'n, no? Hindi na ikaw yung nagbibigay ng rules, no? And my need to earn God's approval is finished. Ang usually po kasi, what does it mean? We are being taught to do good works. Amen? Para ma-earn natin yung approval ng Panginoon. No, we do good works. No, pero ang kaligtasan, sabi nga sa kanta ni Kuya kanina, ang kaligtasan natin ay nagmumula sa Panginoon lamang. It's not the way we are doing, kumbaga, yung ating good works is the only fruit on how you follow Jesus. But the grace that He has, doon talaga yung grace na iyon, no, pinakita yun kay Paul, ni Jesus, pinakita sa kanya na, within me, sa akin, may grasya ako. And from that point of view, talagang humayo siya ng humayo. Ano po? So, Christianity does not improve the old life. No? It replaces it. Dapat nare-replace po. Pag ikaw ay sinabi mong isa akong Kristiyano, na-replace na dapat yung sarili natin, yung dati nating buhay. Amen po ba? Sabi ng Romans 6:6, we know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin.
Amen? Our old self was crucified. Our old self was gone. No? Para po yung ating soul, hindi na po tayo slave ng pagkakasala. Minsan na pong nagsakripisyo ang Panginoong Hesus 2,000 years ago sa atin. Amen? 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Amen. So I believe po lahat tayo dito, no, binago na ng Panginoon. Sino pa po ba ang hindi binabago ng Lord? Kasi po kung hindi pa po tayo binabago, let us continue to seek. Amen? Let us continue to seek kung paano pa tayo babaguhin ng Panginoon. And every day po is a life-changing. Kasi hindi po pwede na ngayon tinanggap ko ang Lord. Hindi po yan na araw-araw po, dahil sa araw-araw na challenge natin, araw-araw din tayong babaguhin ng Lord.